Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, Claire iyak na, kinuyog sa Canada. Aba, ayan mga karibin natin, kinarma na si Claire Castro sa kanyang mga pinaggagawang kasinungalingan. OFW, kinuyog si Ante Claire sa Canada. Di nakapalag si Ante Claire at tinakbuhan mga rallyista. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, no? Ito simulan na po natin dito kay Ante Claire. Ayan mga kababayan, no? Galit na si Ante Claire mga karibyo natin, tinuyog sa Canada. Ito pong balita. Sabi po dito ni Ante Claire mga kababayan, no? Bago po natin pakita yung video na, sabi po dito sa GMA News. Ngayon lang nagbalita ang GMA, no? Naunahan pa ng mga vloggers, no? Sabi po dito ng GMA ni Ante Claire, my freedom of expression. Teka lang lagay po natin dito. Okay? Sabi po dito ni Ante Claire, my freedom of expression tayo. Pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo. Hindi naman ganyan ang ugali ng Pilipino. Hindi ka nakakasiguro kasi mismong ikaw, sinungaling kang hinayupak no? Bakit mga sinungaling ba mga Pilipino? Bakit ikaw sinungaling ka din, di ba? Siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa violente. Ayan, Duterte na naman. Duterte na naman, Ante Claire. Okay? Ito lang masasabi ko sa iyo, Claire, no? Ang karma, talagang totoo po talaga ang karma. Opo, dumadating nang hindi mo namamalayan. Biruin mo, mamamasyal lang sana si Ante Claire doon sa Canada. Nakita ng mga kababayan natin. Di ba? Malulutong na mura ang mga pinakawalan nila. Bakit kaya? Hindi mo ba natatanong sa sarili mo, Ante Claire? Bakit kaya ako minumura ng mga ito? Di ba? Kasi nga po, you are not doing good. Di ba? Sinungaling ka. Palagi mong binabanatan yung mga Duterte. Ngayon nga dito pa lang mga kaubayan, sinasabi mo na namang Duterte na naman ba dito? Although, hindi mo sinabing direktang Duterte ang tinutukoy mo. Pero ito, yung iniidolo nila, parang sanay sa violente. Bakit? Inano ko na naman, pinagsabihan ka lang naman na, di ba? Minura ka lang naman di ba? Masanay ka na ng ganyan, no? Kasi wala kayong ginawang tama, no? Para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino. Dahil kung may ginagawa kayong tama, maganda ang inyong ginagawa. Maganda ang sinasabi mong nagtatrabaho palagi ang Pangulo. Di ba? Kung maganda ang pinaggagawa ng Pangulo, hindi ka mamumura, Ante Claire. Nanggigigil tayo kay Ante Claire. Parang gusto rin natin yan. Pero teka lang ito po yung video mga kaubayan na kung saan talagang sana yun. Ito si Ante Claire. Ante Claire, pasok ka. Panoorin muna natin to. Kumusta, Ante Claire? Pwede mong sabihan yung president natin? Ano daw? Patuloy na imbestigahan ang flood control. Imbestigahan ang flood control. Ante Claire, narinig mo ba yun? Yun ang gusto ng taong bayan. Kahit mga OFW, yun ang gusto. Hindi yung impeachment ni BP Sara. Ang flood control, ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador. Correct. Napatakbo si Ante Claire. Justice system. Mahiya naman. Mahiya naman kayo, Ante Claire. Mahiya. Correct. Ayan si Claire Castro. Binag pa yung ating mga ginawa pang vlog, no? Ginawan pa ng vlog. Special ka talaga, Ante Claire, kasi ginagawan ka namin ng vlog. Payang-paya. Siguro ako dito, hindi na ako makatingin sa mga pagmumuka ng mga OFW. Because you're a liar. You're a liar. You're a traitor. Yun, correct You are a liar. You are a traitor, Ante Claire. Nako. You are a thief. Masarap pakinggan, no? Ganado ka ba pa sa inyo? Oh. Pero tangi ang kwarta sa Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Narinig mo ba yun, Ante Claire? Maawa ka.
Maawa ka naman sa mga Pilipino, ibalik mo yung pera ng mga Pilipino, ibalik ninyo, di ba? Bakit hindi ka makapagsalita diyan? Di ba? Ang tapang-tapang ni Anticlear pag nandiyan na sa podium niya eh. Nandiyan sa baluarte niya, ang tapang-tapang. Nandiyan ka sa baluarte ng mga OFW. Yan talaga, mga totoong tao yan. Sasabihin mo na, mga trolls kayo, mga trolls. Mga totoong tao yan. Hindi po kami mga trolls, mga kababayan. Okay? Yan. Ano pong masasabi niyo dyan, mga karabin natin? At ito pa, pasadahan pa po natin to, no? Saan ba yun? Ito si ma'am. May mensahe siya kay Anticlear, Anticlear, babanatan natin ngayon sa Anticlear, mga kababayan. Okay? Sabi naman po dito ni Juliana Pariskova. Ano ba ito? Russian? Hindi, Pilipino yata to eh. Pilipino to. Sabi niya po dito, no? Kung ako kay Anticlear, ano pong sasabihin mo? Hinarap ko yung mga nagmura sa akin at sasabihin ko, matapang dito okay. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ang inyo pong pagmumura pagmumura ay kasalanan ng dating administrasyon. Dating administrasyon. Duterte po ang dapat sisihin. Shame on me po. Aray ko. Sabagay, di ba, kuwang-kuha na po natin yung script ni Claire Castro, mga kaubayan, no? Kuwang-kuha na po ni ma'am yung script. Yun nga yung pinakita kong unang, di ba, balita mula sa GMA. Duterte na naman ang tinutumbok niya. Eto, tama ito si ma'am dito. Tama po siya sa sinasabi niya. Na Duterte na naman talaga ang sisisihin ni Anticlear dito, mga kababayan. Aray ko po, Anticlear. Ito pa, mga kababayan, mayroon pa dito eh. Lumapit na siya sa pulis, mga kababayan. Pero ito. Bigyan po natin ng reaction to. Sabi naman po dito, Claire Castro sa mga Pinoy na nagprotesta sa Canada, huwag nilang sirain ang sariling bansa. Yan. You know what? No? Hindi pagsira ng bansa ang kanilang ginawa. Bagkos ito po ay pagtutuwid ng isang nakakasirang administrasyon ng ating bansa. Diba? Yan po ang naririnig mo ba yung sarili mo? First and last question para sa iyo, Anticlear. Bakit nila nagawa yun? Sige, balikan mo yung yung history, basahin mo na lahat-lahat ng history, di ba? Bakit nila nagawa yun na murahin kayo ni President Bongbong Marcos dyan sa Canada? Sige nga. Yun lang naman ang the best question na natin. Mga mainstream media, tanungin nyo nga si Claire Castro, di ba? Yung tanong ko sa kanya, bakit kaya? Ano ang dahilan bakit namura siya or si President Bongbong Marcos Jr. doon sa Canada? Di ba? Pag nasagot niya yan, mga kababayan, ng tama at makatotohanan, maaring matuwa ang taong bayan, no? Kung maging totoo lang sila sa sarili nila. Di ba? Pero hindi I think hindi nila gagawin yan. Usahan pa tayo. Hindi nila gagawin yan, mga kababayan. Bakit? Maninindigan pa rin sila. Na mali yung ginawa ng ating mga kababayan doon, na nagrally at sumigaw pa against sa kanila. Ang tanong, ano bang ginawa ninyo na tama sa Pilipinas? Di ba? Nakikita po ng ating mga OFW ang mga nangyayari sa ating bansa. Kaya, huwag kayong kampante kahit saan kayo pumunta. May mga Pilipinong nakatingin ang mata sa inyo. Hindi lang ngayon. Hindi lang po ngayon yan mangyayari. Ito, predict na natin. Hindi lang po ngayon yan mangyayari. After their term, pagkatapos ng kanilang panunungkulan, nakikita ko na Ito, just a guess, mga kababayan, no? Parang mas malala pang nangyayari dito. Mas malala pa, mas malulutong pang ang maririnig mo, Anticlear. Kung ngayon pa lang ay iyak ka na sa nangyayaring ito, prepare yourself in the future, mga kababayan, di ba? Makikita mo yan, Anticlear. Alright,
Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Asa lang namin sa inyo. Hindi nyo nasagot. Hindi namin masagot eh. Ano nga? Sabi ko, si number eh. Sabi ko, si personal yan personal ni Sen yan eh. Siya makakasagot dyan. Ano ba yan? Ito po, paano ko ba sisimulan ito? Kasi Kanino ba galing yung report? isang mapagkakatiwalaang source. Sen. Yan. Anong pangalan? Magugulat kayo dito. Galing po ito sa World Bank. Aray mo. Ang laki pala ng pinsan sa World Bank. World Bank. Ano ba sa Tagalog ang World Bank din? Pangmundong bangko. Pandaigdig Diba? ako. Pandaigdigang Pangdaigdigang bangko. Ito eh. Ganun ba? Ako din ako nakapangutang eh. Gagawin ko irigasyon sa lugar namin. Pangmundong pinaglalagyan ng salapi. Yan, pangmundong World Bank. Kasi nireport po na sabi daw ng World Bank, ang Pilipinas ay na-achieve na natin ang gross national income per capita na $4,850 noong 2025. $4,000. $850. Ano natin, isa-isahin natin para madali maintindihan. Una, Sen, ano ba yung gross national income, GNI? Kung pagbabatayan natin ang ating populasyon, di ba? Kasi gross national income Per capita. per capita, kasi walang iniwan yan sa GDP rin yan, yung gross domestic product. Okay. Kaya national income, maalisin mo na yung services kasi dyan. No? Yung services, yung ano ng import, halimbawa, ganyan. Ano? Opo. So, kung napagtibay nila base sa per capita income, ito nga yung GNI kanila, no? Gross National Income, kung na-compute nila 4,000 ilan? $850. Almost 5,000. In 2025. $4,850 bawat isang Pilipino. Per capita. Yes. Yun ang kanilang income. Yes. So, dollar yan, magkano sa piso? Peso. I-multiply mo ng 60. Multiply mo ng 60. 61. 61. 61. Oo. Di, para madali lang po. 4,850 times 60. multiplied by 61. Oo, 61. Siguro 61.5 kasi tumaas na naman sa dyaryo, 61.80 eh. So para makasiguro tayo, 61.5. Aha. 4,850 times 61.5. Oh. Di 298,275 sa Oo. Philippine peso. Oh, divided by ilang yan sa annual yan eh. Oho. Oh, divided by 12 para makita mo. Divided by 12. Oh. Equals 24,856.25. Oh, ibig sabihin yan ang isang mamamayan, Oho. ang katumbas ng kanyang kinikita sa ilalim ng ating pambansang kabuhayan, 20,000 ang bawat isa. 24,000 po. O, At sabi mo, 24,000. Ngayon, po. tatanungin natin ang mga kaibigan natin. Halimbawa, kababayan kasi natin, per capita ito, ibig sabihin, bawat isang isa. Pilipino. Yun ang minimum dapat, ano? Oo, halimbawa, ikaw, yung kumikita ka ng 24,000, ang asawa mo 24,000, yung anak mo 24,000, ganun ba? Dapat ganun kung susundin natin. Kung susundin mo yan, ngayon, pumunta tayo sa kanayunan. Halimbawa, sa Barangay Apulid. Oo, yung mga nagtatanim doon. Kitarlak. Tanungin mo yung aking kapatas, si Briggs. Big sa Baera, Oo. 25,000 ba ang kita mo, Briggs? Oo, palagay ko dahil kapatas siya eh. O paano yung dalawang assistant niya? Kailangan 24 din ang minimum. Ay, grabe po itong statement ni Claire Castro, mga kababayan. Ito, pasadahan muna natin ha. Pasensya na, Senator Marcoleta. Sabi po kasi dito ni Castro, mga kababayan, no? Kung ganyan talaga ang magiging ugali ng mga Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Aba, anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Hindi daw uunlad yung minura siya, mga kababayan. No? Hindi lahat ng nagmumura ay hindi umuunlad, Claire Castro, no? Maaaring mulat lang, 'di ba? Maaaring mulat lang ang mga
Pilipino sa ngayon, di ba? Sa pinaggagawa ninyong kasinungalingan sa taong bayan, no? Hindi mo sila masisisi, no? Napakalayo ng ano mo, napakalayo ng ng analysis mo doon sa kanilang pagmumura, sa hindi pag-unlad ng kanilang buhay. Alam mo ba kung bakit nandyan sila sa sa Canada? Ha? Para umunlad ang kanilang buhay, di ba? Tapos sasabihin mo pag ganyan ang ugali ninyo, hindi kayo unlad. Mga asinsado nga siguro yung mga nagmura sa iyo eh. 'Di ba? May mga trabaho pong decenteng trabaho yung mga nagmumura sa iyo eh. 'Di ba? So, out of context yung sinasabi mo dito na hindi uunlad yung mga Pilipino kung gano'n ang ugali nila na minura kayo ng presidente. No? Unang-una, nandyan po sila. Ha? May mga decenteng trabaho para umunlad. No? Kaya, hindi ko alam kung saan na naman hinugot ni Claire Castro itong kanyang pahayag, mga kababayan. Nako. Di ba? So in other words, parang standard yon Yes po. na sa aking palagay ay hindi naman naabot pa sa ngayon. Oo, nun sa mabababa. Pagkatapos, ito pa yung isang consideration doon. Halimbawa, 20 pesos, 24 pesos dyan, ano? Opo. Pero ito last year pa ang sinasabi mo. Okay. Opo. Di ba? 25, opo. 2025. Oh. Ngayon, aalisin mo yung epekto ng inflation dyan. Kasi mataas ang ano ngayon, ang Inflation, bilihin ngayon. So, aalisin mo pa yung 8% niyan. I-deflate mo yan para maging realistic. Ayun. Sa mga tuwid, ang kinukuha nila yung range. Yung pinakamababa at pinakamataas, tapos yung nasa range tayo. Kung minsan hindi applicable, kasi sa ating bansa, ang mga mayayamang Pilipino, halimbawa yung 10 pamilyang mayayaman, Mga 2% lang sila, ho? o yung nando sa Forbes, list ng Forbes, Yes po. Yung mga kapitbahay ko doon. 95% ng kabuhayan ng bansa Nasa kanila. ay sila lang ang nagre-represent. Oo. Oh, yung 90% naman, 5% na lang ang paghahatian. Ayun. So, nandun yung disparity. Oo. Eh, kung sinasabi mo na para lang makita natin, ipaghalimbawa natin. Opo. Alam mo yung pagkain na gustong-gusto ko nung bata ako na kapag pumupunta sa Maynila ang tatay ko, ang palagi kong binibili sa kanya, bumili siya ng ampaw. Yung rice. Opo. Rice crackers. stick. Gusto ko yun eh. Opo. Medyo oblong yun. Bilog. Okay. Opo. Pero walang laman sa... Oh, magaan. Puro hangin Magaan po lang yun siya. eh. Puro ano yan. Ibig sabihin, maganda sa labas. Oho. Pero wala siyang laman sa loob. Parang yung pagsasalarawan nitong si So yan mga kababayan, no? Pinag-usapan po kanina natin ni Senator Marcoleta yung about sa announcement ng World Bank, no? Na ano na tayo, asinsado na ang ating bansa, mga kababayan. Baka asinsado tayo sa utang, di ba? Na medyo nakaangat-angat na daw ang Pilipinas ngayon, no? Parang inuuto tayo ng World Bank para umutang ulit si Junior, no? Nako. Anyway, bago po natin tapusin to mga kababayan, eto i-share ko muna itong si John Vic Rimulya. Ayan, no? Sabi po dito ni John Vic Rimulya, dati takot umuwi, ngayon ipinagmamalaki kong mas ligtas na ang ating mga komunidad. Yan mga kababayan, kayo na lang ang humusga kung talaga bang mas ligtas na ngayon ang ating komunidad sa panahon ng pamumuno nila. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.